Sa gitna ng mga isyu ng estudyanteng nasasangkot sa karahasan sa loob ng paaralan, pinag-aaralan na ng pamahalaang lungsod ng Maynila na tuluyang tanggalin ang mga mag-aaral na masasangkot sa anumang kaguluhan. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, sa oras na mapatunayang sangkot sa karahasan ang sinumang estudyante, ipagbabawal na rin itong makapasok sa iba pang paaralan na sakop ng lungsod. Narito ang kabuuan ng balita. Ang karumaldumal na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong nakaraang linggo kung saan 3 estudyante ang nasawi, naging daan upang mamulat ang buong bansa pagdating sa isyu ng seguridad sa mga paaralan. Kaya naman ang mga paaralan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanya na nang naging hakbang upang mapatatag ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral mula sa anumang banta ng karahasan. Sa lungsod ng Maynila, epektibo na ang Executive Order No. 29 o ang Manila Safe Schools Initiative na layong patatagin ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, pamunuan ng mga paaralan, kapulisan at iba pang mga ahensya para sa pagsisiguro ng kaligtasan sa loob ng mga eskwelahan. Walang puwang sa Maynila ang anumang uri ng karahasan at lahat ng lalabag may kalalagyan. Ito ang mahigpit na babala ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso para sa mga Manileño, partikular na sa mga kabataan o menor de edad na masasangkot sa anumang uri ng karahasan at kaguluhan sa loob o labas man ng mga paaralan. Ani Domagoso, mag-iigting ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa kontra karahasan para sa pagsisiguro ng kapayapaan, kaligtasan at seguridad sa lungsod. Sa ilalim ng nasabing EO, pinag-aaralan na rin aniya ngayon ng Manila LGU ang pagkakaroon ng lokal na ordinansa na magtatakda ng expulsion policy para sa mga estudyante sa Maynila na masasangkot sa anumang uri ng karahasan o kaguluhan. Kabilang na dyan ang mga estudyante na madadawit sa riot, sa bullying, maging ang mga mahuhuling may dalang armas na maaring maging banta sa kaligtasan at seguridad ng kanilang kapwa mag-aaral. So kami, kaya mga bata, huwag na kayo sumali dyan sa rumble-rumble, yung hawak tenga, hawak ilong, pitik pulag, iwasan yung mambuli because there will be no future for you in Manila. I'd rather be strict to a few to protect the many. Sa mga magulang na nanonood, pakisabihan niyo po ang inyong mga supply na magiging mahigpit at hindi lang po mahigpit, sobrang higpit. Ang syudad ng Maynila sa mga ganitong klase unnecessary activities being done by a student or a group of students inside the school or outside the school. Ang mga lalabag dito, sasailalim sa expulsion proceedings alinsunod sa pulisiya ng kanilang paaralan. Sa susunod na 2 linggo, inaasahang magkakaroon na ng resolusyon ang sangguniang bayan kaugnay ng nasabing pulisiya. Bukod sa expulsion, saklaw din ng nilulutong pulisiya ang pagban sa mga estudyanteng ang karumaldumal na insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong nakaraang linggo kung saan 3 estudyante ang nasawi, naging daan upang mamulat ang buong bansa pagdating sa isyu ng seguridad sa mga paaralan. Kaya naman ang mga paaralan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, kanya-kanya na nang naging hakbang upang mapatatag ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral mula sa anumang banta ng karahasan. Sa lungsod ng Maynila, epektibo na ang Executive Order No. 29 o ang Manila Safe Schools Initiative na layong patatagin ang koordinasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan, pamunuan ng mga paaralan, kapulisan at iba pang mga ahensya para sa pagsisiguro ng kaligtasan sa loob ng mga eskwelahan. Walang puwang sa Maynila ang anumang uri ng karahasan at lahat ng lalabag may kalalagyan. Ito ang mahigpit na babala ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso para sa mga Manileño, partikular na sa mga kabataan o menor de edad na masasangkot sa anumang uri ng karahasan at kaguluhan sa loob o labas man ng mga paaralan. Ani Domagoso, mag-iigting ang lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa kontra karahasan para sa pagsisiguro ng kapayapaan, kaligtasan at seguridad sa lungsod. Sa ilalim ng nasabing EO, pinag-aaralan na rin aniya ngayon ng Manila LGU ang pagkakaroon ng lokal na ordinansa na magtatakda ng expulsion policy para sa mga estudyante sa Maynila na masasangkot sa anumang uri ng karahasan o kaguluhan.
Kabilang na dyan ang mga estudyante na madadawit sa riot, sa bullying, maging ang mga mahuhuling may dalang armas na maaring maging banta sa kaligtasan at seguridad ng kanilang kapwa mag-aaral. Gusto kami, kaya mga bata, ako, huwag na kayo sumali dyan sa rumble-rumble, yung hawak tenga, hawak ilong, pitik pulag, iwasan yung mambuli because there will be no future for you in Manila. I'd rather be strict to a few to protect the many. Sa mga magulang na nanonood, pakisabihan niyo po ang inyong mga supling na magiging maigpit at hindi lang po maigpit, sobrang higpit. Ang syudad ng Maynila sa mga ganitong klase unnecessary activities being done by a student or a group of students inside the school or outside the school. Ang mga lalabag dito, sasailalim sa expulsion proceedings alinsunod sa pulisiya ng kanilang paaralan. Sa susunod na 2 linggo, inaasahang magkakaroon na ng resolusyon ang sangguniang bayan kaugnay ng nasabing pulisiya. Bukod sa expulsion, saklaw din ng nilulutong pulisiya ang pagban sa mga estudyanteng may record na matanggap mula sa lahat ng mga pampublikong paaralan na hawak ng Manila LGU. Ngunit paglilinaw ni Dumagoso, maaari pa rin naman sila makapag-aral sa ibang mga paaralan sa labas na nga lang ng Maynila. Pinagkaitan ko ba silang mag-aral? Hindi naman. Habang karapatan ng pag-aaral, may responsibilidad ang karapatan na yun. Karapatan din ng ibang estudyante at mga magulang na magkaroon ng kapanatagan sa loob ng paaralan. Ligtas na school zone. So, 2, tinanggalan ko ba sila ng karapatan mag-aaral? Hindi. Punta kayo sa Navotas, punta kayo sa Malabon, punta kayo sa Quezon City, sa ibang bayan. Hindi naman bawal eh. Pero sa Manila, you will not be accepted. More so, hindi ka tatanggapin sa UDM at PLM. But it is still go to PUP, o mga state university. But your records will be shared to other schools. Kaugnay ng insidente sa Tacloban, nanindigan si Yorme na hindi dapat magsisihan sa kung sino ang nagkaroon ng kakulangan sa seguridad ng paaralan, lalo't ito ay insidenteng maaari-ani ang mangyari kahit saan. Sa halip, mas dapat paaniyang paigtingin ang mga hakbang at bumuo ng iba pang pulisiyang magpoprotekta sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante at mga mamamayan. Mula rito sa Maynila, para sa EuroTV News, Iyalayagit sumasaludo sa bawat Pilipino.